buntag. Are you alive? Amen. Amen. Salamat sa Ginoo tungod kay nabanhaw si Jesus Christ ug kita usab may paglaom nga mabanhaw. Amen. Mao kana siya ang dako kayo nga paglaom nato ng mga Kristohanon. Tungod kay dili kita dapat nga mahadlok sa kamatayon. Tungod kay nabanhaw si Jesus Christ ug ang iyang promise nga iya pagkabanhaw usab niya kung maabtan kita o kuwaon kita niya ug dili kita maabtan sa rapture. 1 Corinthians chapter 15. First Corinthians chapter 15, 12 to 20. Ini magbase karon ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. His reason. Kung makita ka na siya sa Mark 16:6. May isa ka tao nga nag-adto siya sa usa ka lugar nga daghan kay mga drawing. Kung saya nga pag nakalagaw pagtanaw sa mga drawing, may naobserbahan siya sa usa ka bata nga gitutukan niya ang usa ka drawing. O sa pipila ka mga minuto, tingala siya nga usa mo gini nga drawing, ano gitutukan mo gid sa kini nga bata. O ipangutanan niya ang bata, "Son, what is that?" Ingon siya, "That is the picture of our Lord Jesus Christ dying on the cross for our sins." Okay, thank you. Sumilakawin siya. Then, sa while naglalakaw-lakaw siya, nagatanaw sa abang yung mga pictures. Kalit lang na nag-uwig siya, nagbira siya nga sinina. Kung pagtanaw niya, niya po ang katong bata. Nga nag-iyang di pangutana o sa katong nagtanaw sa picture siya, ingon siya nga, unsa man ang mga tuyo ka nako, nga nung giapas mong punimo. Tiningon siya nga, "Pardon me, sir. Wala pa rin ako masulti good sa inyo about ini nga picture." Nga kini si Jesus Christ, wala siya nagpabiling din sa cross, kundi nabanhaw siya. Nabanhaw siya. Mao na siya ang kalainan, no? Kanato nga nagatuon sa pulong sa Ginoo. Si Jesus Christ wala siya nagpabiling din sa cross na patay, kundi gilubong siya ug nabanhaw siya sa ikatulog ka adlaw. Resurrection is the heart of everything. Easter Sunday, masubra pa kini siya sa eggs, rabbits, di ba? Mao kini siya ang ato ang community at Easter kanina, na ang mga itlog, ang mga itlog, na ang mga rabbits, na ang mga bago, nga mga clothes, spring, or unsa man kini siya. Now, Easter is not the worship of Astarte. The word nga Astarte, diha nagagikan ang Easter. O sa Old Testament, may ginatawag nga Astoreth. Siguro mao kini siya ang inahan ni Baal, no? Wala kita nag-worship sa kini nga mga pagan goddess nga ginatawag nga Queen of Heaven. Nga ingon pa sa history nga kini nga itlog nahulog gikan sa langit. Dako kay ni itlog nahulog sa langit. Then may mga isda nagpus sa iyang padulong dito sa daplin. Unya pagkauman kini nga itlog nabuak kini siya. Ug mao kini siya ginatawag na the Queen of Heaven. Ang Astarte diha nagagikan o ingon sa history diha nagagikan ang word nga Easter. Naga-celebrate sa festival about eggs o uban pa nga kinahimo nini. Now, niya kita karon because of resurrection.
Niya kita karon tungod kay kung walay resurrection, ang tanan walay pulos. No? Ang ato nga pag-anhi dinhi karon sayo sa buntag, walay pulos kung wala nabanhaw si Jesus Christ. Tungod kay ang resurrection, mao kini siya is the basic cornerstone of all Christian faith. Si Jesus Christ, bisan pag namatay siya dito sa cross, kung wala siya nabanhaw, ang atong kaluwasan is useless siya. No? Wala kini siya ma-confirm. Kung mao kana siya ang atong paglaom, it is the hope of all human history. Kung walay resurrection, walay paglaom nato nga mga Kristohan. Now, karon nga buntag, dili kita mag-discuss about the risen Savior. Ato ang discutan about opposite side, assuming nga ang mga kritiko ni Jesus Christ, ang kritiko sa mga apostles, tinuod nga si Jesus Christ wala nabanhaw. Kung mao kini siya ang ato nga tubagon karon nga buntag. Now si Jesus Christ, unsa ka ang nahitabo? Unsa ka ang mahitabo sa tuwa kung si Jesus Christ wala nabanhaw? Og si Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 15, iya kani siya nga gitubag na problema na ang mga Kristohanon sa Corinth surrounded by Greek. Unya kini nga mga Greek ay mga belief, no? Og ang usa ka belief nila mao nga they don't believe about resurrection, no? Wala sila nagatuo may tungod sa pagkabanhaw sa lawas. O kini nga mga Kristohanon, ginaalaw nila nga ginakondisyon ang ilang una-una may tungod sa pagan belief. O kini nga mga Greeks nagatudlo nga walay resurrection as a physical, bodily, fleshly resurrection. Tungod kay naa sila nga ang lawas evil, but the spirit is good. O ang usa ka ang usa ka himuon sa usa ka tao para makaikyas sa kining dautan nga lawas, dapat pugwiya ikaw sa kining imong lawas. Mao kana nga si Apostle Paul sa nag-preach siya din sa Acts chapter 17, 18 and 32. Ingon siya, then also some of the Epicurean and Stoic philosophers argued with him. Some said, what is this pseudo-intellectual trying to say? Others replied, he seems to be a preacher of foreign deities because he was telling the good news about Jesus and the resurrection. Now, sa pag-preach ni Apostle Paul, kini nga preaching bago sila. Tungod ka ang preaching ni Apostle Paul nini nga time sa Athens about resurrection. O wala sila nagatuon nini about pagkabanhaw sa lawas sa tao. In verse 32, when they heard about the resurrection of the dead, some began to ridicule him, but others said, we will hear you about this again. Na-divide ang mga tao. No? Ang uban nga wala nagatuo sa resurrection, nagkontra sila kang Apostle Paul. Pero ang uban nga more conscious, pag-okay siya ma-teaching. So, minaw kita usab niini. Mao kini nga dinhi sa Corinth, mao kini siya ang medyo problema tungod kay ang uban nga mga Kristohanon before sila naluwas, mao kini ang ilang nga belief. Pero sa diha naluwas sila, medyo nagdala pala rin nga mga pagtulunan. No? O usay kita nga mga Kristohanon, aduna kita ay mga kining ginatawag nga usay madala nato kanang mga pagtuo-tuo kita, no? Dili bawal maligo sa kining adlaw, bawal kung gikan ka sa ministeryo dapat usay tawag nga magpaaso ka, no? Ano pa na siya nga mga pagtulunan yung tinuruan na sa incheck, no? O kasi mga tinuruan yung incheck. Pero mo kini siya nga nga pagtuon karon nga buntag. Now, if Christ didn't rise, if there is no resurrection of the dead, the question mao kini siya, what are the consequences?
What are the result sa tuwa nga mga Kristohanon? Now, din sa 1 Corinthians chapter 15, itubag kini ni Apostol Paul na pangutana. Kung walay pagkabanhaw sa lawas, unsa ang consequence, unsa ang resulta, ug mao kini siya nga pag-on karon buntag. Number one yung consequence, Christ is not risen. Kung walay pagkabanhaw sa lawas, kung ikaw nagtuo ka nga walay resurrection, kung ikaw nagatuo ka nga dili kita mabanhaw someday, ang first nga resulta mao kini siya, si Kristo sa wala nabanhaw. In verse 13, ingon sa gingon din ni Apostol Paul, but if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. Wala siya na banhaw. No? Si Kristo Jesus, wala siya na banhaw. Now, kung sa ibot pasabot ni Apostol Paul din ang giingon ni Apostol Paul din nga Christ is 100% human. Tao si Jesus Christ. Kung unsa ang imong gibati karon, unsa akong gibati ka na ni Jesus Christ. 100% man, 100% God. God of every God is equal to God in glory and essence. Mo kana siya si Jesus Christ. Si Jesus Christ, wala siya nabanhaw tungkol kay siya tao. Na kung wala siya nabanhaw, kung kita wala nagato about resurrection, ang first nga may tabo, wala usab nabanhaw si Jesus Christ. Now, sa Bible, dahil kita mabasa nga mga verses nga nag-isgot about pagkatao ni Jesus Christ. Pipila kini nga mga verses nga nag-isgot about si Jesus Christ. Tao gid siya. Natao siya. He was a man. He was conceived in a woman's womb. He was born in human manner. He was circumcised. He possessed a human soul. He possessed human body. He grew in wisdom and stature. He was seen weeping and hungering and thirsting and sleeping and growing weary. Mao kini siya si Jesus Christ. He felt sorrow. He felt grief. He was beaten with fists. He was nailed to a cross. He died. He had his side pierced. He was buried. He came out of the grave and was seen by over 500 people. Tungkol kay si Jesus Christ, tao siya, nabanhaw siya. Pero kung wala kita nagato about resurrection, mao kini sa gitubang ni Apostol Paul, ining isyu, o ingon sa din sa mga Kristohanon sa Corinth, kamo wala nagato sa resurrection? Si Jesus Christ, wala na banhaw kung wala ka mo nagatuo sa resurrection. Ikaduha, ang consequence. The preaching of the Word of God is useless. Kung wala resurrection, kung si Jesus Christ wala na banhaw, then ang pagwali sa pulong sa Ginoo walay pulos, useless, vain kining tanan. Na makita kini nato sa 1 Corinthians 15:14. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith also vain. Then is your preaching. Ingon na Apostol Paul din, then is our preaching vain. Our preaching, ang nagawali sa kamatuoran, mga pastors, mga workers, mga Bible women, nga nagadala sa pulong sa Ginoo, walay pulos kining tanan. Tungod kay si Jesus Christ wala na banhaw. Gani kung basahan ito sa verse 11, ingon ni Apostol Paul, therefore whether it were I or they, so we preach, so and so ye believe. Sila man or ako man, nagawali o mao kini ang akong ginawali. Kung sa i-context niya sa chapter 15, verse 1 to 11, about the gospel. Nga si Jesus Christ namatay, nga si Jesus Christ gilubong, nga si Jesus Christ nabanhaw, mao kini akong ginawali. No, kung tamo wala nagatuo sa resurrection, o kung si Jesus Christ wala nabanhaw, then ang among mapagwali, walay pulos kining tanan.
Ang ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, walay pulos tungod kay wala nabanhaw si Jesus Christ. Yung pang pulong sa Ginoo, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang ato nga paglaom naalang kang Jesus Christ. Ang ato nga paglaom, ang atong kaluwasan, dili makita sa lain kung dili kang Jesus Christ lang. Ingon pang Romans chapter 1 verse 4, He was declared to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. Now, kung walay resurrection, walay power. Walay power ang gospel nga ginawali, kining pulong. Dapat ini siya sunugon kung wala si Jesus Christ na banhaw. Ha? Kung mao gani kini nga mao kini siya ang atong gamit ato nga manual sa ato nga pagpangalagad sa Ginoo, sa ato nga belief, sa ato nga practice. Tungod kay si Jesus Christ na banhaw siya, napuhi siya. Apart kang Jesus Christ, wala na ilaing nga kaluwasan. O ang kaluwasan, kung tanaan na to, naluwas kita, ingon pa din sa pulong sa Ginoo pinagi sa pag-confess nga si Jesus Christ, Ginoo siya na banhaw. So, ingon pang Romans chapter 14 verse 9. In Romans 14:9, for to this end Christ both died and rose and revived, that He might be Lord both of the dead and living. English that He might be Lord both of the dead and living. Si Jesus Christ namatay, si Jesus Christ nabanhaw, tungod kay para mahimo siya nga Ginoo sa mga patay ug sa mga buhi. Now, kung wala siya nabanhaw, dili siya Ginoo nato. Ug mao kana siya ang usa ka realidad. Nagkinahanglan kita sa kaluwasan. Kung wala nabanhaw si Jesus Christ, wala kitay Savior. Tungod kay wala siya ang Ginoo, wala nahimuot sa iyang sacrifice. Kapag mo ang usa ka sign nga ang Ginoo nag-approve sa trabaho ni Jesus Christ tungod kay si Jesus Christ ibanhaw sa iyang amahan. O sa diyang nabanhaw si Jesus Christ, nahimuot o dito naabot ang kaluwasan sa mga tao. Ikatulo, nga consequence, dili lang kung nagatuo kita nga walay resurrection, ingon pa niya itong sulpul din kung kamo nagatuo nga walay resurrection, nga dili kita mabanhaw, din unang nga may tabo, Christ is not risen. Ikaduha, our preaching is useless. Din ikatulo, our faith is empty. Verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Walay pulos ang ato nga pagtuo. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sin. O kini siya ang pinaka dapat nato nga masabtan nga mga Kristohanon. Kung si Kristo wala nabanhaw, then all gospel preaching is useless. Then ang atong response mao kini siya, if Christ wala nabanhaw, then we have put our faith in nothing. Walay pulos. Now, ingon pa dinhi ang Romans chapter 10 verse 9. In Romans 10:9, ang pulong sino nasulti dinhi, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Pero kung wala kita nagatuo sa resurrection, ang atong pagtuo, useless kining tanan. Si Jesus Christ namatay, pero kung wala siya nabanhaw, ang atong kalawasan, wala kini siya. Ang atong pagtuo, walay pulos. Ang atong pagpaningkamot para sa bulaton sa Ginoo, walay pulos kining tanan. Ang atong paghago sa pagsunod sa biblical principle, wala ini pulos tanan. Ang atong paghimog maayo para sa uban ng mga tao, wala kini siya pulos tanan. Ang atong pagsunod sa pulong sa Ginoo,
is nothing kung si Kristo wala nabanhaw. Ang inyong pag-ani karon nga buntag, wala kini si pulos kung wala nabanhaw si Jesus Christ. Nganong niya kita karon? Karon nagasimba kita tungod kay nabanhaw ang atong Savior. Ngayon nag-support kita sa bulaton sa Ginoo tungod kay ang ato nga manluluwas na banhaw. Si Abel nagtuo sa Ginoo, pero kung wala na banhaw si Jesus Christ, useless ka nga pagtuo. Labi na si Noah. Kung wala na banhaw si Jesus Christ, 120 years nga pag-antos ni Noah, pagwali niya sa pulong sa Ginoo, walay naminaw. Sa pagtukod niya sa dako kayo nga arka, unya wala man gyapon di ay nabanhaw si Jesus Christ, katong tanan useless katong tanan. So nag-invest ka sa usa ka company nga giilad ka. Nga nag-invest ka og dako kayo, then nagbalik sa imong nothing. Mao ka na siyang picture kung wala nabanhaw si Jesus Christ. Og ang may tabo nini, we spend eternity in heaven. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moses, David, Gideon, uban pa ng mga heroes of faith, wala ka pulos ang ilang pagtrabaho sa pulong para sa Ginoo. Pero kung basa na itong Hebrews, mabasa na ito niya heroes of faith. Kung may usa ka nagsulat ini, may tungod ini kanila ingon siya, through faith, they control kingdoms, obtain promises, stop the mouth of lions, quench the violence of fire, escape the edge of sword. Out of weakness were made strong, became valiant in fight. Women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings, moreover bonds and imprisonment. They were stoned, they were sawn sunder. They were tested, slain with the sword, wandered about in sheepskins and goatskins, destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of earth. Kining tanan, kung wala na ba si Jesus Christ, walay pulos kini siya. Ang mga apostles, 11 apostles, namatay sila tungod sa ilang pagtuo kang Jesus Christ. Pero kung wala na ba si Jesus Christ, katong tanan, nothing. Kung mausap ka na siya, sa tuwa. Kung pasalamat kita, tungod kay Jesus Christ, nabanhaw. Ikaw pa, nga consequence kung si Jesus Christ wala nabanhaw, the apostles are liars. Ingat ba din sa verse 15? Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. Ingat sa din sa mga word ni we are false witnesses. The word found, nga daw, na sila sa usa ka courtroom. Unya, kining mga apostles nag-testify about unsa ka tinuod ang pulong sa Ginoo about resurrection. Unya, mingon siya, but they are liars. But they are liars. Dili ka tinuod ang tanan. Kung wala na ba si Jesus Christ, kining mga apostles, mga bakakon kini siya. Then ikalima. Number 5, nga consequence kung wala na ba si Jesus Christ, sin's power is unbroken. Sin's power is unbroken. Verse 17. And if Christ be not raised, your faith is vain. Ye are yet in your sins. Ye are yet in your sins. Huwag pasabot ini, kung wala na banhaw si Jesus Christ, wala kita gyapon na pasaylo sa atong mga sala, o wala gyapon na bayaran ang penalty sa sala. O ang resulta niini, padulong gyapon day kita dito sa linaw nga kalayo. Imperno gyapon day kita niini, tungod kay niya pa kita sa sala, tungod kay si Jesus Christ, wala na banhaw. No?
So, if there is no resurrection, sin is still on every man. O ang usa ka lugar nga mapuno, walay lain kundi ang hell. No? Nagi lang kang Jesus Christ. Kining tanan. Kuha. In Romans chapter 4 verse 25, ingon din ang pulong sa Ginoo. In Romans 4:25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Nag-refer ka na siya kang Jesus Christ. Ingon pa rin sa verse 24, but for us also to whom it shall be imputed if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. In verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. In Romans 6:4, ingon dinhi, therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, by the glory of the Father. Bud pasabot, the Father was approving. The Father accepted this perfect work. Paano kini siya nahitabo nga gi-accept sa Amahan ang iyang gihimo pinaagi sa pagbanhaw sa iya? O ang pagkabanhaw ni Jesus Christ nagresulta kini siya sa kaluwasan nga gihatag niya sa atua. Pero kung wala na banhaw si Jesus Christ, wala kita gyapoy sa iluan sa atong mga sala. Ingon pang Romans 5:10, for if when we were enemies we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled we shall be saved by His life. Kung mao ka na siya nga ang pasalamatan. Then number 6, dili kita maglangan. Number 6, consequence. Kung si Jesus Christ wala na banhaw, the dead in Christ have perished. In verse 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Katong tanan, padulong yapon sa lilang kalay. Nang may tabo niini, kung wala na banhaw si Jesus Christ, kung si Jesus Christ wala na banhaw, dili tinuod nga nabanhaw siya. Kabalo ka mo. Karon nga ang linaw nga kalayo, ang hell, ang lake of fire, kabalo mo, nakakaroon ito sila Peter, Paul, James, Stephen, Philip, Cornelius, o ang mga like nila Agustin, Martin Luther, Del Moody, tuwa sila karon. Akong tatay nga namatay, tuwa sa impyerno karon. Si Mr. Asaria, tuwa sa impyerno karon. No? O kining tanan tungod kay wala na banhaw si Jesus Christ. Pero kining nga pagtulon ang unacceptable kini siya. Gani ko na Apostol Paul dinhi sa Philippians chapter 1. Ingon siya, I wish to depart and be with Christ. Si Apostol Paul nagapangandoy og giabot siya kinabuhi nga gusto na siya moadto sa langit, gusto na siya mamatay. Unsang hinungdan tungod kay gusto niya makauban ang iyang Savior. Usahay kita mga tao, gusto kita mamatay tungod sa problema. Gusto na ito mamatay tungod kay ikayan ang mga problema sa kalimutan. Pero kang Apostol Paul, gusto siya nga buhawa na siya nga lawas para makauban ang iyang Savior na si Jesus Christ. We love His appearing. Bawa ka na siyang nakanindol tungod kaya doon natin tayo paglaon. Dini sa chapter 15, sa 1 Corinthians, ingon ka ni Apostol Paul, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Nagatuo kita nga gidaog ni Jesus Christ ang kamatayon tungod kinabanhaw siya. Tungod kinabanhaw siya. Ug tungod kinabanhaw siya si Jesus Christ, karon si kining mga apostles like Peter, James, John, Paul, Stephen, Philip, Agustin, or kining mga Kristohanon, tanan ng mga Kristohanon, mga missionaries, pastor nga nangamatay, asa sila karon? Tuas kiliran sa Ginoo. Tungod kinabanhaw si Jesus Christ. O kana siya nga tuwa nga
paglaom. Kung mao kini siya ang mga consequences, kung si Kristo wala na banhaw, gospel preaching is useless. Faith is empty. Apostles are liars. Sin is unforgiven. Then, the dead believers are damned. Then ang last, mga consequence. Christians are the world's most pitiful people. Kung wala na banhaw, kabalo mo, ingon pa din sa verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. We are of all men most miserable. Makaluluoy kita ang pinakaluoy nga tao sa tibuok nga kalibutan. Kita ng mga Kristohanon. Kung wala na banhaw si Jesus Christ, ganun kita ka ang pinakamaluluoy, no? Tungod kay siguro sa ito ang pagpangalagan sa Ginoo, ang atong commitment, ang atong paghago, ang tanan nga atong nahimo sa bulaton sa Ginoo, atong mga sacrifices para sa bulaton sa Ginoo, kahawang katong tanan, ug sayang katong tanan, tungod kay wala na banhaw si Jesus Christ. Gawa sa mga Kristohanon nga pagpagdoy lang, no? Walay gihimo sa bulaton sa Ginoo, siguro dili sila luoy, no? Kaya wala sila i-invest sa Ginoo. Pero kita, kamo nga nagahago, nga karon ta ang inyo nga pag-anhi gitulog pag ta ninyo, no? Wala ka mo kamata karon. Kung karon niya ka mo karon, no? Nagsayog mata, nag-anhi, o naluoy kita. Kung wala na banhaw si Jesus Christ. Pero pasalamat kita. Tungod kay kining tanan, dili tinuod. No, in verse 20, usab dinhi ang ingon ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15, verse 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. Karang mga Kristohanon nga maybe kitawag sa Ginoo, nagtrabaho sa bangko, naay mga kurso nga nag-graduate, then nag-full time. Kung wala na banhaw si Jesus Christ, duoy kini nga mga tao. Ingon sila, magpastor ka, walay kwarta ang pastor. Nag-eskwela kami sa Bible School, kung ang pangandoy dili madato. Kung wala na ba si Jesus Christ, mas luoy kami. Kaya naman, instead of ang among giskwela sa Bible School, among trabaho sa gawas, among giskwela sa gawas, kung nagtigong pamigdagan niya kwarta, ulahan kayo. Kung mao ka na siya ang kamatuuran nga makita natin. Pero kapag mo kinsa ang luoy karon, Kristohanon, nag-invest sa mga material ng mga butang. Kaya naman, karang na mabiling damang din sa kalibutan. Pero ikaw, Kristohanon, nga nag-invest, nagahago para sa bulaton sa Ginoo, nagapangandoy para sa bulaton sa Ginoo, dili ikaw luoy. O ang resulta, yung conclusion, mawagin siya. Tungod kay si Kristo na matay, ingon pa ni Apostle Paul, but now is Christ risen from the dead. Nabanhaw siya. Opposite, mawagin siya. Gospel preaching is valuable. Ang imong pag-share sa pulong sa Ginoo sa uban ng mga tao, dili ka na siya sayang. O tungod kay dili ka na siya sayang, unsa nga himuon? I-share ka na siya. I-share ka na siya. Tungod kay nabanhaw si Jesus Christ, importante nga ato kini nga masangyaw sa mga tao nga wala pa nakabaton sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, faith is priceless. Kaila, ingon sa tingin, kaila sa opposite, kung wala na ba si Jesus Christ, ang ato nga pagto useless, ang ato nga pagto vain. Pero tungod kay nabanhaw si Jesus Christ, ingon sa tingin, faith is priceless. Dili mapalit. Kung unsa nga, kagwapo sa nining mga bandi, nining kalibutan, then ikatulo, the apostles spoke the truth. Kaila liar sila.
Pero tungod kay nabanaw si Jesus Christ, tinuod kay nabanaw si Jesus Christ, ang ipangsulti sa mga apostles, ang ipangstorya sa mga missionaries, mga tao nga nag-share sa pulong sa Ginoo sa imuha, tinuod ito siya. Nakinatun ko sa kapastor nga nag-change siya sa reliyon, di ba, itong pagpusog sa Korean. Ingon siya for 20 years nga niya nga sa fundamental, karon pa ko nakabatun sa kamatuoran. Nga karon pa ko nakasabot sa kamatuoran. Nga ingani di ay ang kaluwasan. Sabi no, so katong nagwali sa katong ilang giwali sa dili dito tinuod. Then sin is forgiven. Ang sala na pasaylo. Kung wala na banaw si Jesus Christ, ang atong mga sala hangtod karon wala na pasaylo kini siya. Pero tungod kay nabanaw si Jesus Christ, ang atong mga sala napasaylo na. Then ikalima, the dead in Christ are with Him. Tungod kay nabanaw si Jesus Christ, ang mga patay nga naa sa iya, tuwa na sa iya kiliran karon. Malipayo. Like Apostle Paul, nga natuman na ang iyang pangandoy. Sa Philippians, ino siya nga naanak ko sa kiliran sa Ginoo. Gusto siya nga mangandoy siya nga mamatay, dili sa paglikay sa mga utang sa kalibutan. Diba? May mga tao naghigog tungod sa financial na mahin, tungod kay likayan gini tanan. Pero kang Apostle Paul, gusto siya nga mamatay, tungod kay gusto niya nga makita niya nga Savior. Nagapangandoy pa kita nga mamatay para makita na itong Ginoo. Then ang last, Christians are the most glorious people in the world. Amen? Christians are the most glorious people in the world. Nagamahay ba ikaw na ikaw na inuang Kristohanon? Nagamahay ba ikaw na niya ikaw karon nagahago para sa mulaton sa Ginoo? Siguro na ulawan tungod sa imong pagsanyaw sa Ginoo. Siguro na ulawan tungod sa imong pag-stand. Di na sa imong gitrabahuan, ikaw Kristohanon, o dili mo makaya ka na trabaho, mauna nga mustand ka sa imong conviction. Nagmahay ba ka, naging anak ka? Nagmahay ba ka nga nagidawag mo si Jesus Christ na imong personal na buhay? Christians are the most glorious people in the world. Then ang last, since sa Bible school, makikita niya ang verse, ingon sa niya Apostle Paul, din sa iyang conclusion, din sa 1 Corinthians chapter 15. But thanks be to God, who has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, ang word rin nga therefore, usa ka concluding word ng Apostle Paul, usa ka conclusion niya sa iyang topic na discutan din about resurrection, nga si Jesus Christ tinuod yun nga nabanhaw. Ingon siya dito, tungod kay si Jesus Christ nabanhaw, he said, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Mapili ang usa ka promise nga dili kita magakakapoy, dili kita magundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay nga naman ingon siya, your labor is not in vain in the Lord. Your labor is not in vain in the Lord. Kasi man siya kadagka imong gi-invest para sa bulaton sa Ginoo. Imong time para sa Ginoo, imong hago para sa Ginoo, dili ka na siya kawang tungod kinaglabanhaw ang atong Ginoo, mao si Give
us sing our doxology.